Ulit-ulit, paulit-ulit, ulit-ulit, paulit-ulit, ulit-ulit, at paulit-ulitin. So yun guys, assalamualaikum to all my brothers and sisters all around the world, pati na rin sa ating mga kapatid sa iba't ibang reliyon. Kamusta po kayong lahat? Inshallah po nasa mabuti kayong kalagayan. So for today's video is all about Ante Claire na napikon kay Madam Eden Santos, diba? Bakit parang mas galit ka? Bakit parang mas irritable ka pag ikaw ang tinatanong tungkol sa hair follicle test? I smell something fishy, ha, Ante Claire? Bakit ikaw ang nagagalit? Walang masama sa tanong ni Madam Eden Santos doon sa sinasabi niyang hair follicle test. Kahit ako man yun, since mainit-init ang balita, yun lang din naman ang itatanong ko. Bakit nga ba hindi magpa-hair follicle test? Total naman din, nanggaling din kay PBBM na sila mismo ang humuhuli sa malalaking drug syndicate dito sa Pilipinas. Na hindi naman din namin naririnig nasaan. Bakit ikaw nagagalit? Pwede mo naman sagutin na inshallah, or in God's will, or in perfect timing. Ha! Yung pusa ko. So yun, going back, diba? Kay Ante Claire. Ayun na nga, diba, Ante Claire? Bakit parang ikaw pa ang mas galit doon kay PBBM? Diba? Ulit-ulit, ulit-ulit, paulit-ulit, paulit-ulit. Yes, ako man si Madam Eden, hindi ako magsasawang magtanong. Bakit? Kasi pera ng sambayan ng Pilipino ang pinampapasweldo kay PBBM. Anong nangyayari? O kung chismis man yung pagdodroga na ito, pag-fake news na yon, okay? Ba't hindi nga siya magpa-hair follicle test para hindi siya kinukulit, diba? Para patunayan niya sa lahat, ay kung nagpa-hair follicle test naman kasi siya, tahimik na kaming lahat. So ano ang reason bakit ayaw? Anong reason bakit iniiwasan? At anong reason bakit mas galit na galit ka? Ikaw. Yes, Ante Claire, mas galit na galit ka sa hair follicle test. Anong meron? Nairita ka? Itrabaho mo din yan. Tandaan mo kung ano man ang sinusweldo mo ngayon, galing pa rin sa sambayan ng Pilipino. Wala kang K na magalit sa mga media. Unang-una, sila naghahatid lang ng balita. Kung anong itanong nila, yun kasi ang tanong ng sambayan ng Pilipino. Bakit nga ba hindi masagot ng maayos? Bakit dadaanin sa init ng ulo? O pwede naman siguro sabihin na as of now, wala po kami na pag-uusapan pa ng Malacanang. Di yung defensive ka kaagad na sinabi mo agad, video, wala naman tinanong si Madam Eden na totoo ba yung video ni Atty. Harry Roque. Layo na sagot mo dun sa tinatanong ni Madam Eden. Ulit-ulit, 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 ulit-ulit. Ulit-ulit, 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 ulit-ulit. Paulit-ulit din kami magtatanong, hair follicle, hair follicle, hair follicle test, hair follicle test, hair follicle test, hair follicle test. Walang masama sa nagtatanong kung ikaw ay sasagot ng maayos. Huwag mong daanin sa init ng ulo. Kasi nabibigyan ng mali siya ang pag-init ng iyong ulo. Pwede na nga lang yan sa nag-iisip. Pero ako kasi sa nakikita ko, bakit parang mas galit ka pa sa mga media ngayon pag nababanggit ang hair follicle test? Ikaw ba nakapagpa-hair follicle test ka na ba? Kasi ako hindi pa. Hindi ko rin alam anong procedure yun, kung paano ginagawa yun. Napanood ko lang siya kay Senator Tulfo. Pero walang masama sa nakikita ko para magalit ka. Nagtanong lang naman ang media, si Madam Eden. And hindi siya masamang itanong kasi mismong nanggaling kay PBBM na meron ng mga drug related issues na sinolve nila. Para sa akin, walang masama sa sinabi ni Madam Eden. Hindi ko din alam pagdating sa mga Duterte, mainit ang ulo mo. At feeling ko lang talaga pagka kay Madam Eden na parang lagi ka nang galit pagka nagtatanong siya. Para bang may pagtaas ka na ng kilay na ganun. Ewan ko ha, pero syempre kami, nakatutok kasi kami sa mga sinasabi nyo.
napapanood namin kung anong reaksyon ninyo. And nakikita namin bawat detalye na ginagawa ninyo sa harap ng media. Hindi siguro masama na, eto, katulad nito, sinasabi ko kung anong nakikita ko. Sa akin din naman, willing naman din ako ma-receive kung anong nakikita nyo sa akin, diba? Well, yun nga lang, pagkakaiba natin, ikaw sumusweldo ka sa pera ng sambayan ng Pilipino, ako, wala akong sahod galing sa gobyerno. Well, ako, masasabi ko lang, lamigan mo lang ng konti ang ulo mo pagdating sa mga Duterte questions. Hindi ko na nga tinatanong kung supporters pa sila or ano. Yung mga questions lang naman, diba? Tsaka anyway, hindi lang naman din DDS ang nagtatanong ng hair follicle test. Madami din, diba? Na dilawan, tsaka piklawan, ang gustong malaman ano nga bang totoo. Since kainit-initan, why not sagutin na maayos? Hindi naman kawalan ng pagkatao yun, yung pagsagot na yun. Diba? Sabihin mong ulit. Yes, paulit-ulit. Paulit-ulit naming isisigaw, hair follicle test, hair follicle test, hair follicle test. O, diba? Ulit-ulit na rin ako. Ganon talaga kasi. Back to you, Ante Claire. Diba? Kasi, masyadong mainit ang ulo mo. Relax. Kasi alam kong bakit. Kapag ikaw mainit ang ulo, hindi ka makapag-isip ng tama. Hindi mo rin alam kung anong lumalabas sa bibig mo pag nagpadala ka sa emosyon mo. At malamang sa malamang iyong pa ang ikaliligwak mo. Okay? Madalas yan ang nangyayari. Oo, madalas talaga nangyayari yan. And kaya, di ba, lagi ina-advise, pag maitang ulo, much better na lang, huminga ng malalim at magbilang ng 10. Ginawa mo ba yon? I bet hindi, kasi agad-agad nga sinosopla mo si Madam Eden eh. So, ayun, ako, ito opinion ko lang naman. It really depends on you kung anong masasabi nyo guys sa naging reaction ni Ante Claire doon kay Madam Eden na sinopla niyan dahil nagtanong lang naman about hair follicle test. Yun lamang guys. Maraming salamat. Assalamualaikum.